Hello mga kawat aido, magbabalik tayo. Meron tayong isi-share sa inyo na video. Ito ay ginawa nating ang issue nito ay nag-overheat din. So nagpalit na tayo ng cylinder head gasket. Tapos ang ituturo natin ngayon sa inyo paano hindi na natin pinakita yung paano binaklas, paano natin pinalitan ng cylinder head gasket, ni-replace natin. Papakita natin ngayon sa inyo yung tamang pag-timing itong kotse natin na Kia Rio 2012. Okay, so tara, pakita natin. Yan, ito mga what I do. Okay, so nagabihan, nabot tayo ng gabi. So yan na, ito yung ano natin, ginawa. Issue nito ay overheat. So pinalitan na natin yan to. So naibalik na natin. Okay, so ito ngayon ituturo natin sa inyo yung timing. So ang timing nito mga yan, pag dito tayo muna simula sa taas, ilawan natin. Okay, ilawan natin yan. So tanggalin natin yung wire. Okay, ayusin natin yung ilaw yan. So pag dito tayo sa taas, ang engine na ano nito ay G4 LA. Okay, G4 LA. So sa mga may Kia Rio dyan, 2012 model, engine na number nito ay G4 LA. Okay, so yan, dito sa taas simula tayo. So pag nag-timing nito, nag-timing tayo ng timing chain. So ito nilagay na natin. So hindi na natin pinakita, share natin sa inyo paano mag-timing. So dito pag sa dito tayo sa overview sa taas, kita nyo yung dalawang dot na yan. Yung dalawang dot, kuha tayo ng pointer. Kita nyo yon dito. Yan, dalawa yan. Huwag kayong mag-confuse dyan. So hindi nyo alam, baka magkamali din kayo dyan. So ito may purpose yan, yung isang dot na yan, tsaka ito. Okay, tapos pag nilipat mo sa kabila, ganun din, kita nyo yan, dalawa din. Ayan o, isa, dalawa. So ituro natin sa inyo paano timing nitong ating G4LA. Itong isa, kailangan itatapat nyo dyan dito. Yan o, iba ito yung pinaka ano niya, itatapat nyo yan dito. Yan o, lapit natin. So ito tapat yan. Okay, tapos ito. Okay, ganun din sa kabila. Ito, yan, kita nyo yan, tapat din dito. Ito yung tinuturo ko ng ano natin, stick natin, welding rod, yung pinang ano natin. So ulit ito, tapos ito, itapat nyo yan. Yan yung purpose ng yan. Hindi yan yung dyan yung timing chain mark, hindi ito itatapat sa timing chain natin. So ulit ito, itong unang ano dito tapat. Okay, so ito rin yung exhaust natin, ito intake to, ito exhaust yan. Okay na, so itong next turo natin to, itong dot na to, ito yung sa timing chain. Okay, at naka top dead center na to. Mamaya punta tayo sa baba, naka top dead center palagi. Ang nakaset palagi sa top dead center o TDC. Ito yung ating piston number 1, then piston number 4. So ito naman, pag nakita nyo yan, yan yung timing mark natin, timing chain mark. Nilagay natin ng kulay puti kasi medyo fade na. Yung ibang kulay ito ay black, minsan may kulay dilaw, depende. Pero ito hindi natin nagpalit ng timing chain, pwede pa naman. So ito nilagay natin ng dot. So dyan yan, sa exhaust yan o sa intake, pala intake. So ito naman sa exhaust. Yung sa exhaust naman, kita nyo yan,
Ito, yan. Tapos nakita nyo yung pintura. Yung pintura, yan o. Pakita natin yan. Kita nyo yan. Yan, yung pintura na yan. So, yan. Yan yung pintura na yan. Yan yung sa timing chain mark. Yung may kulay white. So, nakatapat din siya dito. Okay, so tapos na tayo dito. Diyan, sa dalawang mark na yan. Dalawa sa kabila. So, may purpose yan. Okay. So, dito. Dito yan. Okay. Yung ito. Dito yan. Okay. So, pangalawa naman, ito yung sa timing chain natin. Okay. Timing chain yan. And then, punta tayo dun sa baba. Punta tayo sa baba. Tapos, ibababa din natin ng ilaw. Siyempre. Kasi gabi na nga tayo na nagabihan na tayo. Yan. So, ito naman. Punta tayo dito sa baba. Mga kawat-aido. So, ito. Kita niyo yan. Tumutulo pa. Okay. So, yan. Kita niyo yan. So, hindi pa tayo nagpalit ng ano. Ng langis. Okay. Ano natin mamaya yan. Tanggalin natin. Okay. So, dito naman. Kita niyo yan. Yung timing chain mark. Kita niyo. Ayan o. Yan. Kita nyo yung ano na yan. Yung dot na yan o. Yan. Kita nyo. At saka sa timing chain natin, yung mark na yan, yung kulay white. Okay. So, yun yung timing niya. Tapos sa taas. Tapos ito sa baba. May dot yan eh. Yan o. Tapos itatapat mo lang din yan yung timing chain mark mo dan sa dot na yan. Okay. Sa crankshaft. Okay, tapos okay, ilagay natin ng pin yan, no? Yung ating roller guide, timing chain guide. Tapos yun yung tensioner natin. So lagyan nyo ng pin. Pag hinila mo yan, yan, pipitik yan. Kasi itutulak niya itong timing chain guide. So ganun yung paglagay. Tapos itong ating yan, yung ating crankshaft dito sa baba. Yan. Pag nilagay mo yung pulley yan. Okay? So yung pulley natin. Ito yung pulley. So dito natin nilalagay ito, di ba? Yan. Yan nakalagay yan. So pag nakalagay yan, may tanda din yan. Tapos dito sa likod, dito pakita natin yung cover niya. Sa pulley tayo. So hanapin natin yung groove dito. Papakita natin sa inyo. Okay, so ito, pansin nyo yan. Yan o. Yan. Okay. Yung groove yan sa pulley ah. Nakatap dead center. Ito naman yung mark niya. Kunin natin yung ano natin. Ito na yun. So, yun. Kinuha pa natin. So, parang pakita natin sa inyo. So, yan. Kita nyo naman yan. Yan naman ay ito. Saan yung ano natin? Yan o. Kita nyo yan yung pinaka cover. Timing chain cover. So, kita nyo yan. Ito yung timing, okay? So, ito yon. So, dito nakatapat yan, yung groove. Saan yung groove kanina? Okay, so wala tayong tagahawak na yung video. So, kailangan mag-ano tayo. Mag-tiis. So, yun yung groove, oh. Kita nyo yan. Yan, oh. Yan. Oh, yan yung groove na yan.
nasa kapain mo, maano mo yan, may groove yan, kita yan. Tapos dito yan nakalagay sa yung groove yan, oh. Kunin natin ilaw natin yan. So yun, oh, tama yan. Yan yung ngipin, yan, yun yung tama yan, oh. Tama yan. Ito yung pulley natin. Tapos yan yung timing mark. Yan, oh. So yun yung ating ini-video natin sa inyo. So hanggang dyan lang. So pag ikabit yan, naka-timing yan. Okay. So yun yung talagang pinaka-pwesto niya pag inilagay na natin. So yun yun. Naka-top dead center yan. Yan yung timing niya, yung groove. Okay. So yan. Yung gatla na yan. Yan. Dito timing yan. Tapos dito ganun lang din sa pinakita natin sa inyo. Yan, oh. Yung timing. Yan, oh. Okay. So pinakita natin yung timing ng ating inaayos na Kia Rio. So yun lang mga kawataydo. I hope na nakapag share naman tayo sa inyo ng konting idea sa mga mahilig mag DIY tsaka sa gustong matuto. Makakatulong ito sa inyo, okay? Sa mga professional na rin ay hindi na nila kailangan to kasi kabisado na nila to. Sa mga baguhan pa lang, okay? So muli salamat, at please panood nyo itong video na to. Huwag kalimutan na mag-subscribe and i-click yung notification bell para sa ating pang mga video na ma-share sa inyo na pwede nyong kapulutan ng aral at pwedeng pakinabangan din at the same time. So muli salamat po at God bless sa lahat.